from Oil Industry Management Bureau ng DOE, si Direktor Rino Abad. Magandang umaga po, Direktor. Magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Magandang umaga. Direktor, ano po ba? Positibo po ba o nega para sa mga motorista natin? May pagtaas po ba ng presyo ng langis bukas? Sa diesel ho, may range ho tayo ng increase from 262 to 462. Sa kerosene, 222 to 422. At sa gasoline, rollback from 1 peso to an increase of 1 peso. Okay, so for diesel and kerosene, tataas, gasolina po ay bababa. Confirm na po ito, Direktor. May range ho sa gasolina from rollback na 1 peso to a possible increase of 1 peso. Yan ho ang range. Okay, so lahat po tataas bukas. May range lang ho sa gasolina na from rollback to a possible increase of 1 peso. Okay, epekto pa. Rollback of 1 peso to a range to a possible increase of 1 peso. Yun nga po ang nakakalito, Direktor kasi these past few weeks, medyo... Ma'am Chacha, hindi sige yun po. nakakalito yan. It's a range. Sinabi na ho namin yan, naka-range ho talaga yan. Kasi hindi ho pwede sa industry lang na isahang number. Pero pinag-uusapan niya yun uli dahil ito'y mandated ng DOE. Posible ho uli, ibalik na lang uli namin uli doon sa isang number na lang. Again, pag-uusapan yan this week with the oil companies. Kasi nga, bumalik na uli tayo. Dati kasi nagta-transition na tayo doon sa deregulated. Ngayon, bumabalik ulit tayo kasi bumalik na uli ang gulo. So, babalik na ulit tayo sa purely mandated na naman po. Oo, so yun po ang maganda. So probably by next week, isa na lang talaga. Wala na tayong range na titignan doon sa mga oil prices natin. Pag-uusapan pa ho, hindi pa ho ako sigurado dyan. Kung yan ho ang, ito'y lahat aabot ho sa aming secretary at pinag-uusapan ho. Okay, so sir, sa ngayon na naman ito ho, sarado na naman po yung Strait of Hormuz. Nabanggit nyo dati sa ating panayam na parang nakapag-adjust na yung oil importing countries do sa mga sources. Kaya that time yung Strait of Hormuz issue hindi na po ganun din kabigat yung effect sa atin. Ngayon ho ba ganun pa rin yung sinasabi nyo? Well, Ted, ang settlement na napag-usapan natin noon, doon natin nalaman talaga na ang isang epekto sa price nung pag-aayos nila ay bababa ng 10 peso. Bumaba tayo bigla noon ng 10 peso per liter. So, ang tanong, walang epekto sa supply, pero yung speculation na yan. Yun ang question niya yung kung aakyat uli, mawawala uli yung 10 peso na binaba dati. Oo. So in short, sana pababa na tayo ng 60 to 70 range. Ngayon, inaasahan na naman natin baka mag 70 to 80. Actually, nasa 70 to 80 range na naman ulit tayo. Ang tanong na lang, aakyat pa ba for the next few weeks? Mababawi ba yung 10 peso? Kasi in the past, parang 2 weeks na tayong bumabawi dyan . Bumabawi na tayo ng 2 weeks. So, probably around 4 to 5 pesos na yung nabawi out of the 10 na binaba nung mag-announce sila ng MOU, nung Memorandum of Understanding nila. Again, wala akong pagkakamali. Sinabi ho natin na yung 60-day period ang napaka-volatile na period. Kasi doon nila pag-uusapan yung detalye nung 14-point agenda items ng kanilang discussion. Ito na nga, hindi nga lang 2 weeks nga lang tayo, nagkagulo uli. So, again, ito lang yung pinag-uusapan dyan. Mababawi ba yung 10 peso? Nasa almost 4 to 5 peso na ho in the past 2 weeks. Yung naibabalik doon, nababawi doon sa nawalang o binabang 10 peso before. Alright. So para ho din kumbaga mapagtanto ng ating tagapakinig kung gaano po komplikado itong isyung ito, yung $80 po per barrel na ito ho yung threshold, hindi ho ba maging dito nga po sa sa batas para po sa pangingialam na po ng gobyerno
ngayon po, beef below 80 pa rin siya. Tama? Well, ang titingnan ko, Sir Ted, ha, kasi ang threshold na yan, mula dun sa EO114 na sinasabi, let's talk about excise tax. Yung excise tax sa LPG at saka kerosene, ang threshold na yun na $80, pag nag-below dyan, i-reimpose yung excise tax sa LPG and kerosene. At I think last 2 weeks ago, if I'm not mistaken, June 30, July 30, umabot na ho tayo, June 30, I think. May isang 1 month average na umabot tayo sa below 80. Kaya may certification tayong ginawa sa BOC. Because doon sa EO, 1 week after, kailangan nila mag-reimpose ng excise tax. Nagawa na ho yun. July 8, nag-reimpose ang BOC. Ang tanong, matatanggal ba uli ang excise tax? Andiyan pa rin ho ang uplift committee. But the problem is the president will have to issue another EO to do that. Okay. Another EO po yan. Ngayon, doon naman sa subsidy sa fuel transport. One time trigger ho yan. So na-trigger na ho yan. In fact, noong March 13, nagsimula na ho ang subsidy ng government. Hanggang ngayon, walang hinto yan. Kaya wala na hong relationship na yon kasi dalawang aspeto lang ho yan, Sir Ted, na may pakialam dun sa $80. Yung subsidy, release ng subsidy, triggered na ho yan, way back March 13. Ito namang EO114 sa reimposition ng excise tax kasi tinanggal muna eh. Nagawa na ho as of June 30, 1 week after July 8, na reimpose ng BOC yung excise tax sa kerosene and LPG. Ang tanong na lang ngayon, andyan pa ang uplift committee, kung mayroon pa ba silang planong i-reinstate again yung suspension. Yan na lang ho ang tanong. Okay. Sir, if you also remember, di ba, pinagkalooban ng Kongreso nga ng poder ang presidente para sa suspension po, right, ng excise tax. Not only sa LPG tsaka sa kerosene, kundi sa lahat, di po ba? No? Sa lahat. Remember? Okay. So, ngayon, with this development po na lift na yung pong excise tax exemption, no? Dito po sa kerosene at sa LPG, at kaninyo, dapat may panibago na naman po ditong EO corresponding doon sa pribilehiyo na ibinigay ng Kongreso sa Presidente. Nangangahulugan din po na it covers all ng petroleum products. Ganon din po yon kung sakasakali. Well, doon sa batas kasi binibigyan ng discretion yung Presidente. Executive to decide. Meaning when diniligate yan ng Congress, ipinigay kay Presidente yung discretion. Kaya nung EO114, ang decision noon is tanggalan ng excise tax, yung dalawang product lang, hindi kasama ang gasoline at diesel. Ngayon, again, there is another chance for the uplift to recommend to the President kung lalala uli ang price, to reimpose the suspension ng excise tax. But we will never know kung ano ang magiging kasama doon at this point in time. Sige. So, sir, supply, so far ho, wala naman na tayong problema sa source ng ating pong diesel and gasoline. Well, ibang usapan yan. Sir, di ba sabi ko nung una, iba na ang territory ng supply ngayon. Na-sustain yung supply dahil doon sa mga reserve. Yes. Ngayon, ibang usapan yung na pansamantala, nakalabas uli yung mga supply doon. Pero depleted, no? Mababa na ho talaga ang global supply. Ito, isang epekto nito, dalawang epekto. Tataas uli ang price kung magkaroon ng tightness. But at the same time, bababa din ang demand, just like what happened in April of this year. Almost 30% ang binaba ng global demand. Consistent dito din sa Pilipinas, almost 30% ang binaba
ng demand natin. Dahil pag nagmamahal, Opo. bumababa ang demand. Ang demand. And I oo. think yan ang nag-equalize, no? Ang nagpapakalma sa problema sa supply. Kasi pag taas ng price, bumababa naman ang Opo. demand. Pag sobrang ang taas din, nagtitipid yung tao, mas bababa po ang demand. Pero regardless po itong gulong ito sa Middle East, no, just to para mapanatag ang ating kalooban, sa usapin po ng mga supply na panggagalingan po ng ating ng particular po diesel and gasoline, yung dati nang binabanggit po ng DOE, naandyan na po ito, no? Settled na po iyon. Mahal man pero meron pagkukunan. May mapagkukunan to the extent na kakayanin ng tightness na level dahil hindi na ho talaga, Sir Ted, agad-agara maibabalik yung dating level. That's 21 million barrels of oil per day. So, nami-maintain pa rin. Ngayon na nagsara, nami-maintain yung probably mga 6 to 7 ang nailalabas kasi may mga pipeline, dalawang pipeline dyan, yung Saudi Arabia at saka yung United Arab Emirates. Pero, on a daily basis, kinukulang tayo before the war ang level ng around 11 to probably 14 million ang nawawala. Ayan ang sinasabi na magkukos ng tightness. But, hoping against hope, pag tumaas ang price, bababa ang demand na nagkakaroon pa rin ng balanse. Opo. Oo. Dahil nababawasan ng demand. Okay. Sige. Sana hindi ho umabot at makaresume ho ng supply uli para hindi ho masasakripisyo ang demand just because i-increase ang price. Kasi humihina din ng ating mga economic activity pag Yes, sir. mababa na ang ating mahirap mataas ang price. Yes, sir. Yes, sir. Ano po, yung logistics cost nga. Sige, salamat po na marami, Direktor, sa inyong pong pagpapaliwanag sa isyong ito at muli kaming gagambala kung kinakailangan. Salamat po, Direktor. Pagaling po kayo sa inyong sipon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.